alias Rivera. Matatandaan na lasing ito ng maaksidente nitong nakarang araw ng Lunes ng hapon. Para sa Abante Radio, ako, si Correspondent Romy Luzares, una sa balita at serbisyo. Maraming salamat, Abante Radio Reporter mga sa Palawan, Romy Luzares. Aksyon Abante, Robert Tan, Bolan Castro. Ayan ha. So, kapalik tayo doon sa mga balita kanina. Buti nahuli na yung pumatay doon sa magkasintahan ha, na beauty queen at kanyang nobyo. Congratulations sa PNP ha, sa mabilisang aksyon. Itong ganyan ba naman, siyempre tayo marutuwa dahil narasolba ang mga krimen agad. Pero, sabi nga nila, yung UP naman ngayon, meron na naman ganyan, ha? Nauuso na may hold up sa UP. Hindi na sa UP, no? Metro Manila, isa napaigtingin po ang ating police visibility. Although alam natin ang UP ay UP police ang umiikot dyan, pero wala nang masama kung magkaroon ng coordination at mas paigtingin pa ang ika nga ay pagabantay dyan sa UP. Ayan. At kaugnay naman ang balita. Ito, meron tayo. Mamadali at Abante. Abante Radio Live Report. Abante tayo sa Senado. Pagpatay sa beauty queen at boyfriend niyang Israeli. Sinundi na ng kabalen. Si Senador Lito Lapi. Abante sa balita, si Abante Patrol 3, Raymond Dinasa. Raymond, pasok! Ay, kabantay nga dolan, mahigpit na kinakondena ni Senador Lito Lapid ang arumal-dumal na pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang fiancé na Israeli national. Sinabi ni Lapid na ang pagdukot at pagpatay sa mag-partner ay walang puwang sa ating sibilisadong lipunan. Kung sino man daw ang responsable sa krimeng ito ay karapat-dapat lamang na usigin sa korte at mapatawan ng karampatang parusa. Inasahan na senador ang PNP at NBI na magtulungan para imbestigahan at patuhan ang mga salarina. Nagpahaya rin ang pangingiraman si Lapid sa mga naulila ng dalawang biktima at hangad nito ang agarang hostisya para sa kanilang pagtigilan sa kanyang kabalera na beauty queen. Para sa Abante Radio mula sa Senado, ako si Raymond Dinasa, Abante Patrol 3, una sa balita at serbisyo. Maraming salamat, Abante Patrol 3, Raymond Dinasa. Dapat talaga, no? Mahuli lahat yan. Kung pumatay kayo, kala ninyo, ang pagpatay, ganun-ganun lamang. Diba? Marami kayong mga pangarap na sinira at syempre mga nagmamahal sa kanila, no? Wala kayong karapatang pumatay. Hindi naman kayo ang, diba? Kalungkot Biro mo, titingin lang ng lupa. Tapos sila makakabalik. Wala, pinatay na. Jesus Maria, no? Kaya dapat lang kayo ay mahuli, makakalaboso, malitis kayo ng ating batas. Ayan, diba? Nakakalungkot na balita, pero at least nahuli ko, no? At sana yung mga krimen pa ay ating marasol pa sa mga darating pa ang mga panahon. Hoy! Meron tayong Abante, mabilis! Mabilis! Walang mintis na! Abante Radio Live Report. Abante tayo sa lungsod ng Maynila. Update sa Pinahoy na footbridge. Wala pa rin pagbabago. Ano ba naman yan? Sige nga, umabante sa balita si Abante Patrol sa East. Migo Pahati. Migo Pasok. Eto, binalikan nga, wala pa rin talagang pagbabago sa sitwasyon ng Pinahoy na footbridge sa kahabaan ng Ben Lopez Boulevard. Nadadaanan pa rin ang nasabing tulay na sa ngayon ay ginawang sampayan naman ng mga informal settlers na nakatira dito. Maalala na sinabi ng LGU na papaharangan at papabantayan ng tulay upang mapigilan ng mga dadaan dito. Ngunit ngayon, wala pa rin talagang kahit anong ginagawa dito. Nauna na rin sinabi ng barangay chairman na hindi buong araw na papabantayan ang nasabing tulay, ngunit tila hindi pa rin ito pinagtutuunan ng pansin. Naidulong ko na kanina din sa MMDA at kasalukuyan inaabangan ko na lamang ang kanilang pahayag.
Ayan, muna ang update natin dito. Ayan, Wala dito. pa naman yung pagbabago. Meron na ba ng silbi? Ibig sampayan, ano? Ibig sampayan. Sa... Ano naman yan? Nakita mo sa video ba? Oo, ayan, may nag-rolling dyan. Nakakatakot, parang tingnan mo naman yan. Paano kung ay mahuhulog yan, yung mga nahulog din yung mga bata. Ay, naku, delikado. No? Ay, naku. Naglalakas niya ako kanina dyan, Dolan. Oo. Gaya, nakiyak ko nga. Oo. Parang naririnig mo lang nagsasalita.